What is up guys, this is Coach Dre, founder and owner of Sat Gym and Sat Volleyball. So nandito tayo ngayon sa Sat Gym and second floor. Dito tayo nakatambay ngayon. Pakita ko lang yung view. Okay. Yan. Medyo okay yung ating discussion. Yan, okay na ata. So, kamusta ka? Okay ka lang? Huwag ka magkakasite ha, tagulan. Hindi tayo ngayon, tamang kape lang. Okay, Coco Pan. Salted caramel. Tapos, alam nyo na. So, ang atin namang pag-uusapan ngayon is about self-improvement, self-help. So, sa mga hindi nakakaalam, merong tinatawag na self-help or improvement, self-improvement movement. So basically yung idea nun is pag part ka ng community na yun, kunyari ikaw bad trip ka na sa buhay mo, wala ka na, feeling mo wala ka nang ginagawang matino kasi paulit-ulit na lang yung ginagawa mo, ganyan, tumataba ka na, dami mong bisyo, wala kang productive. So makapaisip ka, ano ba dapat kong gawin? Tapos pag sinearch mo sa internet, mga libro, paano ka tutulungan, mga video sa YouTube na nagbibigay katulad nito, nagbibigay ng mga advice, yan. Yun yung movement nun, self-help, self-improvement. So, most of the time maganda naman yung objective mo. Kunyari, yun nga, sa isang tao na walang direksyon yung buhay lately, parang feeling nila wala silang productive na araw na ginagawa, productive na activities, ganyan. Sumasagi sa isip nila yun, ano kayang pwede kong gawin, ano kayang productive na gawin ngayong araw, sa mga susunod na buwan or sa isang taon para magbago yung buhay ko, ganyan. Most of the time maganda yung objective, mga libro, how to not, ano yun, yung kay Mark Manson, yung Give a Fuck, nabasa ko na din yan. 48 Laws of Power, How to Win Friends and Influence People, 7 Habits of Highly Effective People, yan. Yung mga Rich Dad Poor Dad, yan. Yan yung mga libro na pang self-improvement. Maganda objective, maganda talaga sobra. Mararamdaman mo na meron kang focus sa buhay, meron kang direksyon. Kahit magsimula ka sa zero ulit, nakatingin ka pa rin dun sa sa future na positive. Ganun siya. Ang pag-uusapan lang sana natin ngayon is ano yung tawag dito, downside or parang take ko, yung take ko dun sa mga obsessed sa self-help, sa self-improvement. Kasi merong aabot sa point na ano kunyari ganito, slight bisyo ka or kakain ka sa labas na pigil kasi nga part ng routine mo, part ng schedule mo na diet ka. Kunyari lalabas kayo magtatrabaho, ganyan, diet ka, pigil, tapos automatically
meron ka ng moral judgment sa mga bagay-bagay kung ano yung mali at ano yung tama. For example, yun nga, hindi ka nag-diet. Sinuhusgahan mo na yung sarili mo na ano ka, palpak kang tao, na hindi ka successful dun sa pagsunod sa pag-i-improve mo sa sarili mo, sa pag-develop mo sa sarili mo. When in fact, tao ka. So ang tao, mayroong moment sa buhay na kailangan din mag-relax, ganyan. Doon nagkakaroon ng mali para sa akin. Huwag ka masyadong obsessed doon sa part na kailangan mo sundin yung routine mo, ganyan. Kailangan mo rin magbigay ng time para yung maka-live in the moment ka ba. Mali ko rin yan dati. Meron akong routine, strict talaga. Kunyari, ito lang yung oras na gagawin ko yung isang bagay. Kakancel ko lahat ng aya sa akin ng mga tropa. Kasi nakadedicate ako dun sa time schedule na yun. Nakatulong yung habit, yung schedule, nakatulong yung sobra. Kasi naabot ko yung mga bagay na gusto ko dati. Kaya yung pagiging competitive player sa volleyball, yun dun sa academics, pataas grades ko. Nagne-negosyo na rin ako noong time na yun. So all in all, nakatulong siya. Pero ang na-miss out ko, and parang part din ng regret ko is yung hindi ko man lang na-enjoy yung time na college ako, high school, mga ganung bagay. Na-enjoy ko naman in a way na para sa akin, nairaos ko ng successful yung journey na yun. Pero at the same time, yung 4 na taon na yun, sana pala nag-enjoy ako. Sana pala pag inaya ako dati na iinom lang, kahit konti lang, sana sumama ako. Kahit pa may consequence yun na konti lang, konting-konti lang. Sana pala pinatos ko. Sana pala pinuntahan ko. Mga ganong aya. Kasi mahalaga din yun eh. Makabanding ng ibang tao. Basically, what I'm trying to say is yung mga mali mong magagawa, hindi part ng routine mo, hindi part ng self-improvement schedule mo, hindi part ng self-help activities mo, nagawa mo, humuhusgahan yung sarili mo. Kasi at the end of the day, tao ka, may mga hindi masusunod sa plano mo. May mga time na ayain ka, enjoy ko yun, ganyan. Enjoy mo, buhay yan eh. Ano pa palang point ng self-development or self-help, self-improvement if hindi mo rin lang pala ma-enjoy yung buhay. Hindi ka makakain, kunyari maglalaro ka lang ng konti ng games, hindi mo magawa, hindi mo ma-enjoy, gano'n. Kung anong point, wala din. Para ka lang robot na sumusunod sa routine na mayroon ka. Sorry. I'm not trying to advocate rin na loosen up dun sa ginagawa mo. Like, parang wag mo nang sundin yung mga strict
strict rules mo. Hindi yun yung ina-advocate ko dito, hindi yun yung pinopromote. Maganda yun, maganda yung ginagawa na ganyan. Parang may ano ka, may, alam mong may progress ka, kita mo kasi yun pag nagaganyan ka. Araw-araw nakikita mo yung progress mo, tinatrack mo yan What I'm trying to say is, hindi porket nagkamali ka, or hindi porket nagkamali ka dun sa ano mo, sa routine mo, or may mga bagay ka na out of pattern na gagawin for the sake na to have fun, gawin mo. Wala namang mali para husgahan mo yung sarili mo na ano ka na nawala ka na dun. Huwag ka ma-obsess dun sa idea ng self-help. Huwag ka ma-obsess sa idea ng self-development. Yun nga yung sabi pa, yun nga yung parang nauunawaan ko ngayon. Too much is bad. Tama pala yung mga matatanda. Babalik pa rin tayo doon. Tama pa rin yung mga matatanda. Too much is bad. Balance is good. Balance pa din. O kaya, kung kaya mo namang sikmurain yung ganong araw-araw na obsess ka, talagang grind ka para mag-improve buhay mo. Then take in the consequences na hindi mo ma-enjoy yung buhay. Kasi lahat ng bagay mayroon yung consequences. Mayroong bigat yung lahat ng bagay. Choose your own battle na kumbaga. Kaya yung mga nagtatry din mag-diet, yung mga nagtatry magpapayat, ganyan. Kaya nawawala sila dun sa momentum, dun sa path na supposedly at long runs at long term papayat sila pag sinunod nila. Kaya sila nawawala kasi may mga time na hindi ako nakapag-diet ngayong araw kasi may inaya sa akin. Back to zero na naman ako. Ganun yung thinking ng tao. Parang feeling nila back to zero na naman sila. When in fact, setback lang yung araw na yun para mag-propel ka forward. Continuous yun. Hindi porket hindi ka nakapag-diet na isang araw, 2 araw, 1 linggo, hindi mo na pwede balikan yung kung saan ka nag-stop. Hindi ganun yun. May progress ka pa rin na naiwan, na nagawa na. Nandun lang yun. Huwag mo husgahan yung sarili mo na hindi mo na kaya mag-diet. Kailangan mo lang ibalik yung commitment mo dun sa isang bagay. So yun lang, parang reminder lang na yung mga self-help books, mga ganyan, self-improvement, guide lang yan sa buhay. Pero ang magtatatak talaga sa buhay mo, ang maglalagay ng storya kung ano itsura niya, is ikaw. Ikaw ang nagbibigay ng meaning sa buhay mo. Hindi ka maging sobrang yaman pero sobrang saya mo naman sa buhay kasi may nagagawa mo yung bagay na gusto mo. Okay na yun. Ikaw naman na nagdikta ng saya ng buhay mo. It's all in your mind, Torn. Ang pinaka nakatulong pala sa akin na libro, yun, yung kay Mark Manson, Subtle, basta ganun, Subtle How to Not Give a Fuck, tsaka 48 Laws of Power. Yung dalawa na yun. Kasi yung sa mga pera na
a-absorb ko naman sa YouTube eh. Marami naman ibibigay ng advice sa YouTube eh. Pero yun talaga magagamit ko. Yun, yung dalawa. Tapos, yun din. Depende kasi yun kung paano mo gagamitin yung info na na-absorb mo. For example, doon sa 48 Laws of Power, ang nagsulat nun ay si Robert Greene. Si Robert Greene ay isang author na maraming alam kina Niccolo Machiavelli, kina what you call this, sina Napoleon. So doon niya ginamit yung mga ideas niya. Doon niya kinuha yung inspirasyon para ilagay doon sa libro. Ngayon, kung susumahin mo, yung mga tao na yun, kahit ikaw ayaw mong maging kaibigan yung mga pinagsusulat mo doon. Kasi mga kupal yun, mga kupal na pagkatao nila. Masamang tao yun. In theory, okay, ayan, di ayoko mahusga. Pero kung sakasakali, iisipin ko, kung gusto ko ba maging kaibigan yung mga sinulat niya doon, sina Machiavelli, ayoko. Parang ang hirap manirahan ng ganun, pinaplastic ka ng tao. So, sa akin, pag nagbasa ako ng material, educational material, kung ano yung makukuha ko, mapupulot kong aral, i-absorb ko lang siya. Pero not necessarily, kung ano yung laman nung material na yun, ako na yun. Magiging ganun ako. Kunyari, sa 48 Laws of Power, always speak less than necessary or needed. Hindi na ako yun. May time na gagamitin ko yun, pero yung pang-araw-araw na parang mapapansin mo na tahimik ako. Tangin na si Dre ba to? Parang malungkot to, parang galit. Huwag mo mukha akong tanga nun, diba? So, yung mga kailangan mo lang na bagay, yung magagamit mo pang araw-araw, yung mapoprotektahan mo sarili mo para sa araw-araw, absorb mo. Kunyari, don't step in a great man's shoe. Parang wag mong aapakan yung isang tao na dangerous sa mundo. For example, sa politics, makakaaway mo yung mga politician, yung mga power-hungry people. As much as possible, iwasan mo kasi talo ka dun. Maling away yung pinili mo. Lumimili ka ng laban mo. Kasi ikaw din magsasuffer. Parang ganun, magiging strategic ka. Ganun ko lang siya i-absorb, yung mga ganung libro. Parang ano yung makakatulong sa akin. Pero at the same time, hindi ako yung libro. Hindi ako power hungry na tao. Guide lang yun para sa araw-araw na buhay mo. Hindi ka mapapahamak. Yun lang naman yung point nun eh. Yun lang naman yung point nun eh. May mga brutal truth about life na yun nga yung sinabi ko, huwag kang aapak sa umaapakan yung ibang tao na malalaking tao. Kasi kung mapapahama, totoo naman yun. Wala namang, hindi naman para maipagplastikan sa inyo. Pag napaaway ka sa ganong klaseng tao, ikaw rin mahihirapan. Diba? Mahihirapan ka ng sobra. So yun, magagamit mo yung info na yun para makinabang ka sa buhay mo. Mamimili ka ngayon ng laban mo, sino bang dapat mong kaaway? Ay, sino bang dapat mong kalabanin? Ano ba mga dapat mo ipaglaban? Mamimili ka na. Ngayon meron ka ng moral compass. Yun yung kagandahan pagka meron ka ng nakuwang info.
i-absorb mo yung info, gagamitin mo para sa sarili mo. Hindi yung ikakopy mo yung laman nun, ikaw na yun, hindi ganun. Sa pera, ganun din. Gaano ba kahalaga yung pera sa'yo? Sobrang halaga ba nung pera sa'yo? At what point kaya mong sigmurain na mag-grind ka for the sake ng pera? Kasi may mga tao na okay lang kahit konti yung kinikita. May mga tao rin na perang-pera. May mga ganun. Yung tatablahin ka, i-scamin ka. May ganun. At what extremity or point mo siya need. So yun yung mga moral compass mo. Kasi depende sa iyo yan. Hindi sa sinasabi nung libro na ito kailangan kumita ka nito, ito kailangan kumita. Hindi ganun. Nakadepende sa iyo. So feeling ko hindi to more on self improvement, self development, kundi self discovery. Sino ka ba? Yun yung hanapin. Sino ka ba? Ano bang gusto mo talaga sa buhay? Para lahat ng desisyon mo wala kang regret. Yun yung mga parang nauna kong mali. Ay hindi pala, sana pala nag-enjoy ako. Mga ganun. Sana pala in-enjoy ko kahit konti. Nagbigay ako ng oras para maging baliw. Pagpakatarantado ng college. Mga ganun. So yun lang, I hope okay yung kwentuhan natin. Kwentuhan ko. Salamat sa oras yun. Dito pa rin tayo second floor. Tamang kape-and-bake. Pero anyway, yun lang. So sana may napulot kang aral. Hindi tights pagka nakita ka.